May gasolina pa niyo. Biyagi rin niya ni Padabat. Susarong nila ay. Mga naugulat ko. Susunugin nila yung bahay ko. Later. Sunugon tali. Abot ang ulan. Naugulat. So yun mga kamaster, magandang gabi sa lahat. Ito, bumalik ako sa bahay ngayon mga kamaster. Binalikan ko yung kunti naming gamit, saka yung gamit ng pag-aaral ng mga anak ko, saka doon sa bigas na konti. Dahil nahiya na ako doon sa tinutuluyan namin. Dahil wala rin sila, tapos nandun pa kami nakituloy. Pero wala akong magawa mga kamaster, no choice ako. Kailangan kong ilikas sa pamilya ko. So, kailangan kong bumalik doon sa bahay. Ako lang mag-isa mga kamaster. Kaya sana gabayan tayo ng Panginoon ngayon para gawin natin. Kailangan ko talagang gawin ito mga kamaster. Dahil may mga gamit pa kami dun. Kahit alam kong hindi naman yung kamahalan yung mga gamit na yun. Mga sinina, mga damit ng mga anak ko mga kamaster. Pero kasi wala na silang masuot sa pag-eskwela. At saka dun si Janjan. Nandun, iniwan ko dun sa mga bata. At alam naman niya anong gagawin ko ngayon. Babalik ako dun sa bahay. Ito lang mga kamaster, medyo may kalapitan ako sa bahay. Ginawa ko itong video na to para malaman nyo na ito yung update namin ngayon. Sobrang delikado yung buhay namin dito. At saka doon pala sa mga nag-comment kung bakit hindi ko raw pinaputukan yung nasa labas yung ng mga kalaban. Hindi ko talaga pwede gawin yun mga kamaster. Una, mahaba yung mga baril nila at saka marami sila. Pangalawa, may mga bata sa loob ng bahay kasama ko. Okay lang sana mga kamaster kung ako lang mag-isa. Kaya ko sarili ko. Kaso, pag magkaputukan ng mga kamaster, anong gawin ko sa mga bata? Yung sabi, sinabihan ako, nangalan daw ako sa cellphone, sa mga video ko dahil hindi ko raw pinutukan yung mga kalaban sa labas ng bahay. Pasensya na po talaga yung mga kamaster. Kailangan kong gawin yun na hindi talaga ako makipagbakbakan doon sa kanila. Dahil una-una maiipit yung mga bata. Kaya sana maunawaan niyo ako mga kamaster na hindi ko ginawa yun. Sana sa gawin kong ito sa pagbalik ko dun sa bahay, wala na sana sila. Tsaka may natawagan ako kanina mga kamaster, kapitbahay ko. Natakot din sila dahil around of 4 AM, madaling araw, andun nakatambay na dun sa labas. Yung kapitbahay ko nga pala, lumikas na din sila. Iniwan din nila yung bahay nila. Sinabihan ko kasi na lumikas muna kayo, pero hindi naman kayo yung target, ako naman, kaya pwede na kayong bumalik. Pero sabi na hindi pa daw kasi umuwi daw yung asawa ng kapitbahay ko doon, umuwi daw sa kanila. Nakita daw nila yung mga tao, nandun pa rin daw kahit maaga na, hanggang tanghali, nandun pa rin daw sa bahay. Nagduyan-duyan, nahiduyan pa nga daw yung isa, mahaba rin na yung baril. Sobrang dami daw, nasa mga mahigit mga 20 plus na tao. Kaya subukan ko ngayon bumalik. Baka wala na sila doon. Kunin ko lang yung mga importanteng gamit namin. Ang problema ko ngayon kung hanggang kailan kami makituloy doon sa tinutuluyan namin
bahay. Parang apektado din, parang takot din yung asawa ng tinutuluyan namin dahil dun sa nangyari, baka madamay nga sila. At ako, aminado naman ako at nanghingin din ako ng pasensya sa kanila. Kaya sinabihan ko sila na huwag kayong mag-alala, hindi naman kami magtatagal dito. At ngayon lang na kailangan ko talagang yung mga bata, kailangan ko itong tulong nyo. Kaya sana sa ngayon makituloy muna kami dun sa kanila. Kaya sa gagawin kong ito, kukunin ko yung, babalik ako dun sa bahay, kukunin ko yung konting bigas namin, kahit 3 kilo na yun. At least makuha ko yun, at saka yung mga gamit, notebook, yung ballpen, at saka yung mga bag ng mga bata para pang gamit sa school, at konting damit kasi medyo nahihiya na talaga ako dun sa tinutuluyan namin. Kaya sana mga kamaster, huwag niyo akong iwanan sa dulo ng kwento ng aking buhay. Kung ako may mawala nun sa pagbalik ko dun sa bahay ngayon, sana maalala niyo ako sa bawat makita niyong mga upload ko. Sana hindi kayo makalimot sa akin na nag-iisa din akong naging idolo niyo. Kung ako may masawi dun sa pagbalik ko ngayon sa bahay namin, nagpapasalamat ako dahil nandyan kayo, nakilala ko din kayo. Naging masaya din ako na ako yung naidolo nyo. Kaya sa mga sulit natin dyan, sana patuloy nyo ako suportahan kung hanggang saan man ako. Sana hindi tayo mayari. Pero talagang gagawin kong lahat na hindi talaga ako maano. Dahil dun mga bata pa akong gustong paaralin. Saka si Janjan, iba ang dugo. Pinagpaaral ko din yan kahit alam ng mga karamihan na wala din ako, ginawa kong lahat. At ayaw ko rin ibigay si Janjan dun sa kuya niya. Dahil di na talaga umiyak ngayon kagabi sa tulong mga kamaster, umiyak si Janjan. Dahil sinabihan ko siya na alam mo dyan, sa totoo lang, ikaw yung hinahanap ng mga tao kagabi. Narinig mo naman, diba? Hindi ko sinasabi sa'yo dyan na ibalik kita doon. Pero kung ano mang mangyari sa akin, sana wag mong iwanan yung mga kapatid mo. Ikaw yung magiging tatay. Ikaw yung tatayong ako kung sakaling mawala man ako. Kung sakaling mawala man ako sa mundo, dahil ako yung tinitira nila, dahil hindi kita binalik doon sa kuya mo. Kaya sana kung ano yung pinakita kong kabutihan sa'yo, kung mawala man ako, sana suklian mo sa mga kapatid mo, gawin mong totoo yung mga ginagawa ko, yung kabutihan ko, yung sinasabi ko ni Janjan kagabi. Kaya sobrang umiyak siya, hindi na talaga daw siya babalik doon. Kaya sabi ko, sige, dito ka lang, bantayan mo yung mga kapatid mo, at ako na yung babalik sa bahay. Kunin ko yung konting gamit natin, hindi naman tayo maraming gamit, konti lang naman, saka yung naiwan natin bigas, para naman may pagsaing tayo dito at hindi tayo pabigat sa tinutuluyan natin. Kaya nagpapasalamat si Janjan sa akin na ganun yung nangyari. Tulad mga kamaster, hindi ko naman talaga ibibigay si Janjan kahit anong mangyari. Kahit ako may mawala, hindi ko ibibigay yung bata, dahil napangakuan ko siya na pagpaaralin ko siya. Kahit may mga pangako ako hindi pa natupad na ibigay sa kanya, pero talagang gagawin ko yun. Kaya sa gawin kong ito, hindi ko sinama si Janjan, ako lang mag-isa. Kung may mangyari man sa akin ngayon, sana ako may makita sa cellphone ko, ma-upload nila na hindi lahat ng oras ay sa atin. Sa totoo lang mga kamaster, amin ko man o hindi lahat ng mga hunter ay matapang. May kabog din yan sa dibdib, aminin man nila o hindi, dahil yung buhay natin isa lang. Lahat ng tao kumakain ng
kanin. Lahat ng kanin ay nababasa sa tubig. Kaya yung katawan natin, talagang tatagos yung bala pag tayo tinamaan. Lahat ng mga anting-anting, may mga kalaban din yan. Ako sa tulad mga master, may anting-anting din ako. Hindi ko ikakaila yan dahil galing din ako sa bundok. Alam ni Bats niyan. Pero hindi ko pinagmalaki yan. Dahil ang pinagmalaki ko na malaki, yung Panginoon. Dahil yun ang pinakadabis na anting-anting na ipapasok mo sa buhay mo, sa buong katawan mo. Panalangin ng Diyos ang kailangan. Yung anting-anting, dagdag na lang yun. Pero yung panalangin sa taas, yun ang number 1. Kaya sa gagawin ko ito mga master, sana gagabayan ako ni Allah. Sige mga master, update na lang ako sa sunod. Malapit na ako sa bahay. Paalam.